Cinema Club. Hello everyone. Welcome to another episode of Third World Cinema Club. I'm John Tawasel from Present Confusion. I'm Jim of Jimmy Licola at iba pa. I'm Engelbert Rafferty of Film Police Reviews. Hi, I'm Kayo Holongbayan of Film Police Reviews and Facebook. And Facebook duplicate account, charot. And we have three special guests for our episode today. Director of Game Boys, Ivan Payawa. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Thank you for having us here. And the two lead actors of Game Boys, Kokoy De Santos. Hi po. Magandang araw po sa inyo lahat. And Elijah Canlas. Hello everyone. Magandang araw din. All right, so let's begin. I cede the floor to Jim and the others. So, ayan, please enjoy this episode of Third World Cinema Club. Alright. Sige, ako muna. So, ayun, good afternoon, guys. Syempre, first and foremost, the biggest question is, kumusta kayo? Okay naman po. Surviving, sabi ko nga po kanina, surviving. Lahat naman po tayo trying to survive this pandemic. So, okay naman po. Ayun, ako mabuti naman po at masaya kasi kahit pa meron tayong pinagdadaanan, sama-sama kami ng pamilya ko sa bahay at safe. Safe naman yung mahalaga eh. At ito, nabigyan ng opportunity na mapasama sa isang ganitong klaseng series na Game Boys at talagang maganda. Masasabi kong maganda talaga. Maganda po ito. Ako, okay din ako. Kaso, galit sa nangyayari ngayon sa bansa natin, sa pandemic, dito sa terror bill na gusto nilang ipasa. Maraming galit ako na madaming fake accounts. Lagpas 10 yung mga naggumawa ng fake accounts ko sa Facebook. Pero, yun, like every one of us, we're surviving. And masaya dahil kasama lang ang pamilya. And marami ding natututunan, especially while shooting Game Boys. Yun. And I agree with you, Elijah, 100%. I mean, with what's going on with our society right now, with the political climate and what the government is doing to us, I personally believe that now is not the time to sit down and let our anger be contained inside our vessels. Now is the time for us to stand up and voice our opinion. So, you saying that really, sobrang na-appreciate ko yun. Okay, so ngayon, gusto naming mas makilala pa kayo, Elijah, Direk Ivan, Kokoy. So, Kayo, Jim, and I, we have a specific set of questions that we want to ask you. This is more of like a getting to know phase. We want to know more about you guys as an actor and as a director. So, let's start with you, Direk Ivan. So, we've known you to have directed 3 films so far. Yung una is yung The Comeback with Kea Bad sa Cinema One Originals 2015. Yung second one is yung I, America with Bella Padilla sa Cinemalaya 2016. And yung third one is yung Ang Pambansang Third Wheel, which was released 2 years ago, co-produced by Viva Films with Yasi Pressman, and Samuel B. So, what we want to know is, paano mo nahanap yung sarili mong voice or yung sarili mong approach to filmmaking and writing? And how are you able to apply that even up until now? Okay. Actually, still learning pa rin po eh. Trying to find my voice in terms of filmmaking. Pero I think yung pinaka-obvious siguro is I'm really into women's stories. I try to make sure na when I write female characters, complex sila, marami silang makikita yung flaws nila. And for some reason, I think it medyo evident siya sa mga movies na nagawa ko na women coming together,
different women from different classes or different personalities na nagko-come together to do one goal, to accomplish one goal. So parang in terms of voice, parang mas gusto ko gumawa ng mga kwento na hindi usually naririnig ng mga tao. And that is yung sa women and of course yung LGBT community. That's why in terms of writing naman po, I was able to co-write Born Beautiful and Fantasy Sisters po na simulan po. Very nice answer. Powerful. Kuya Jimmy, ikaw, may tanong ka? Direct Ivan, with Game Boys po, ikaw yung director and then si Ash Malano mang writer. Yes po. So gaano po ka-importante for you ang collaboration ng writer and director? And what are some challenges na kailangan yung lampasan, especially ngayong pandemic or quarantine? Okay po. Well, very, very important po talaga yung collaboration between the writer and the director. Kasi bilang isang manunulat din, alam ko na dapat respetuhin din yung vision din ng writer at kung saan ako papasok at how to make it my own din at the same time. Yung collaboration namin ni Ash kasi, actually itong BL genre is new to me before this pandemic. During the lockdown, dahil nga sa bahay lang tayo, nagne-Netflix, naghahanap ng mapapanood, I was into K-dramas, yun yung guilty pleasure ko ng time na yun. Tapos, naghahanap na ako ng series na i-binge. So sabi niya, try mo panoorin to, yung Together series. Tapos, sabi ko, sige, and then, nagsinimulan ko, tapos nagulat na lang ako na nasa episode 6 na ako. So tuloy-tuloy na yun na nanonood ako. And then, sa kanya ako inorient to sa genre ng yung BL, yung boys love. So, yung brain talaga ng Game Boys is really Ash. Hindi ko kukuhanin yung credit na yun kasi clueless ako sa boys love. I mean, I know stories about sa LGBT, pero si Ash yung talagang fan ever since, I think 2016 pa lang, marami na siya napapanood. So after Together, marami na siyang mga sinabi sa akin. Panoorin mo yung Soul Tools, panoorin mo yung basta may mga sinabi siya na panoorin. May napanood na akong dalawa, isang Taiwanese, yung Crossing the Line, and then may isang Chinese, nakalimutan ko lang yung title. Pero yun, para before mag-start nung mag-shoot, kahit pa paano I've done my research sa BL. And then, sorry po, ano po yung next question? Sorry, yung second question. Ano po yung challenges dun sa collaboration, especially ngayon pong pandemic or the quarantine? Paano niyo po ginagawa yung meetings, ganun po? Or the brainstorming? Well, very challenging kasi dahil nga hindi kami pwede magkita. So, nag-brainstorm na kami ito via Zoom, via video messaging. Ganun lang kami talaga nag-brainstorm for Game Boys. Challenges naman sa shooting, well, it's very different, no? Kasi sa pinasanayan namin na pupunta kami sa set, I have a team, may pa-playback ako, I have monitor, we have equipment. Ito talaga, yung pinaka-biggest adjustment was the whole process of doing Game Boys. Kasi I give much credit to my actors, to Kokoy and Elijah, because the series wouldn't have been like this, wouldn't have been made without their effort and their hard work. Kasi hindi lang sila aate eh. Sila yung nag-PD, sila yung nagsiset, at sila yung setmen sa kanilang mga bahay. Sila din yung naggagawa ng pili ng wardrobe nila. I-approve ko lang, sila din yung nagpupulpo sa mukha nila pag mukha na silang pawisan do dahil nga sila din yung nag-iilaw, sila din yung nagka-camp. Tapos after ng shoot, sila din ang magpapadala ng files sa editor. So saka pa lang kami mag-preview. Pag sumablay yung mga files na shoot namin, because I don't have a monitor, we have to reshoot the next day. So yung process po sobrang tedious. Actually, parang pag sinasabi lang namin, pag kinukwento namin, parang feeling namin medyo madali. Pero pag ginagawa niyo na po talaga, and it's, for me, the challenge is yung frustration ko. So somehow I want to help them.
I want to go to their houses and alam mo yon, yung tulungan sila kasi nakakahiya din kasi like without the support of their families, hindi rin namin magagawa yung series kasi yung mga cam operators sila are their, si Koy, si Ate Kai, yung sister niya, yung nag-ooperate ng camera, si Elijah naman, si Jerome, yung kuya niya. Jerome, by the way, who plays London Lazaro, is also the cam operator of Elijah, his brother. So parang siyang family effort talaga. I see. And talagang kasi narinig namin ni Kuya Jim dun sa interview ni Elijah and Kokoy sa Yakap Sining na yun nga, they shared these stories. I wanna know from them kung paano nyo guys ino-overcome yung struggle na yun. Kasi imagine you're the ones who are technically putting up all the prod design, sending the files, the video files to Ivan and the production crew. How are you guys able to manage that? Kumuna? Ikaw. Hindi, sige na. Ikaw na to. Okay. Well, first, para sa akin, interesting kasi marami rin kaming, syempre, sa work din namin, marami kaming kakilala na yun yung trabaho. So, ngayon, kami yung nabigyan ng pagkakataon na gawin yun. So, mahirap, pero yun nga, nabanggit nga ni Elijah na rewarding, fulfilling lalo na kapag napanood mo na yung isang episode. Grabe, parang sige, shoot na tayo ulit. Alam mo, nakakawala ng pagod pag nakikita mo na yung pag okay na, pag ito na, natapos na. Yeah, yun. Parang hindi siya struggle eh. Parang hindi tamang word yung struggle. Feeling ko, for both me and Kokoy, mas siya, learning experience talaga siya. Kasi hindi naman kami, parang never naman pumasok sa isip namin na bad trip yung ginagawa namin or masyado itong mahirap, ganyan. Mahirap siya. Pero never kami umangal about it. Kasi, passionate naman kami about our work and gusto na everybody na maganda yung kalalabasan ng ginagawa namin. So, yun, na-overcome namin siya dahil, yun, may trust kami kay Direk Ivan, may trust kami with the idea for his company, may trust kami sa script, may trust kami na maganda yung kalalabasan nito at gagawin namin ang lahat para ma-achieve yun. Kayo, ikaw, do you have any questions particularly for Direk Ivan? Hi, hello. 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 Ayun, so kay Direk Ivan, Yes, yung Ivan, BL, yes. hello. So yun, yung BL kasi meron siyang certain formula and tropes and some of these elements are also cultural specific. So, 'di ba parang like sa Japanese BL, sa Taiwanese at saka sa Thai BL, meron silang parang specific na cultural aesthetic kumbaga na that makes them uniquely sa kanila. So, with this one, pinapanood ko kasi siya. I'm a huge fan of the series, by the way. And, yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. Ayun. So, ang napansin ko is while yung tropes at saka yung elements ng BL nandun, it's also very, very, very Pinoy. Like, which I really, really appreciate kasi yun yung parang nag-elevate sa akin ng everything. So, yung question ko is yung paano niyo na-bridge yung BL formula into Pinoy context? Good question. Actually, that was the main idea why, sa idea for sila directors, he wanted to do a BL series kasi since pumuntok na yun sa meron na yung Thailand, yung Taiwan, I think meron na din, and also all sa Asian countries. Parang hindi pa nila alam kung meron ng BL series na tinatawag na BL talaga. So they wanted to do a series na BL, but at the same time, paggagawa ang Pinoy ng BL, anong kwento, ano yung
ano yung separation niya, ano yung difference niya sa mga ibang BLs from other countries. And I think the biggest difference sa yung pagka-Pinoy niya is I think yung pagiging family, yung pa rin talaga kasi yung pinaka-difference talaga natin sa ibang culture is yung pagiging family-oriented talaga natin. And since yung dalawang characters natin are quarantined with their families, well, for Elijah, si Kokay kasi yung character niya na wala na siya ng magulang. Well, for Elijah, yung meron tayong tropes na very Pinoy about yung family, napansin niyo sa episode 2, parang merong namumuo, may something going on sa family nila. So I think yun yung pinaka-bridge ng BL difference compared to other countries. Plus, I think because Pinoys are so hopeless romantic. I mean, hopeless romantic tayo. We're really into rom-coms. I mean, our biggest hits sa mga movies. So, doon pa lang, I think effortless na yung pagiging Pinoy natin kasi nga mahilig tayo sa kilig, sa romance. So, yun po. Yeah. Dun sa actors naman, have you guys like watched gay films or other BL series when nung nalaman niyo na cast kayo dito sa Game Boys? O naman, tol, una. Bad trip ka. Pakitan tayo. Kasi nung nalaman namin na BL yung gagawin namin, ako na-excite lang ako kasi wow, thank you dahil may trabaho despite the quarantine, ganyan, I still get to act. Pero BL, I just know about this, merong craze sa Twitter na BL, ganyan. Tapos, binasa namin yung scripts na iba pa sa mga script na meron kami ngayon. Tapos, hindi ko siya gets. It's different from the gay indie films. It's different from yung mga gay films sa Hollywood or dito sa Philippines. Iba talaga yung structure niya. Parang siyang rom-com na dalawang lalaki. Pero basta hindi ko rin ma-explain. Tapos si Direk Ivan bilang isang masabi kong actors director talaga si Direk Ivan. Parati siyang nag-focus, like na-work ko na rin kasi siya before. Very naka-focus siya sa acting din, very helpful, very caring. Pinapanood niya kami ni Kokoy ng together. At nakanood ako ng isang episode. Tapos doon, medyo na-gets ko na siya. Tapos para masingit lang yung question mo kanina na about the Pinoy aspect of it. Nalala ko, sabi sa akin ni Direk Ivan, gusto ko si Cairo, gawin natin yung together na aspect. Pero gusto ko si Cairo parang si Kim Bok-joo sa Weightlifting Fairy Tale. Kim Bok-joo. Na may halong Sarah Geronimo at Tony Gonzaga. Nakakatawa yun, di ba? Ganun yung preparation ko for it. Na nanood ako ng mga pegs, ganyan. Tapos, nung first episode, nakamarami kaming reshoot kasi masyadong malaki yung acting ko, masyadong corny, masyadong ganyan. Nakalimang reshoot kami until nahanap yung tamang timpla for the character. So, ayun. Koy. Nakapanood po ako ng ilang episodes po ng Together. So, from there po, nakakuha ako ng ideas kung paano yung treatment. Siyempre, nandiyan na rin ngayong alalay nila direct ng buong prod po sa amin ni Elijah. Nakatutok po sila. At ako, bilang si Gabriel, tinitreat ko talaga yung si Cairo na gusto ko talaga tong tao na to. So, yun lang. Straightforward lang ako. Gusto ko to. Gagawin ko lahat para mapansin ako nito. Iba rin si Kokoy, no? Iba rin magbato talaga ng linya si Kokoy. I agree. Parang kahit ako kinikilig talaga eh. Yes! Tsaka, yun ang tingin ko sa sa BL, dapat, tingin ko kasi yung mga napapanood ko before, ang karamihan po ng market is LGBT. Opo. Ito po, nandun na yun, pero tingin ko ang BL, kinikilig din ang mga babae, yan, straight na lalaki. Miski ako, kumbaga, nung napanood ko Together, may dating talaga. Iba yung iba yung feeling kapag nanonood ka.
Parang gano'n. Yeah, actually yung BL kasi galing siya sa yaoi genre from Japan. And ano talaga siya, ginagawa talaga siya ng mga girls. Women talaga yung primary creators ng BL and ang target audience sila is women. Actually nagsimula siya sa fan fictions nung 80s and 70s like yung mga straight characters from anime, yon ginagawa nila ng gay angle. Pinag-prepare nila, siniship nila parehas yung dalawang straight characters sa anime or sa manga. Tapos ginagawa nila ng sarili nilang version of romance yun. Actually, yung first exposure ko sa BL is actually fan fiction for J-pop idols, which is which is which is which is ngayong lumaki na ako na parang like medyo nakikritihan ako ng konti. Pero dun talaga yung origins niya. So despite its popularity, yung BL kasi kinikriticize siya by both critics and fans for some of its problematic tropes katulad nung portrayal nila sa women, yung inclusivity ng femme gaze, tapos yung lack of consent minsan sa mga eksena, tapos yung portrayal of toxic relationships kasi sa BL kasi parang merong yung difference niya sa traditional gay content is yung meron kasing parang assigned na role yung dalawang couple. So parang merong seme at saka merong uke. So yung parang yung seme at saka yung uke nila, parang siyang yung meron to say this yung top and Top or bottom. bottom. Yeah, yun. So meron siyang ganong designation. So nakikriticize siya. Tapos iba pang criticisms yung rape. Tapos yung even sometimes yung incest. Yung pumalit dun sa together, parang meron siyang incest angle ngayon. So, yung ibang BL creators ngayon, specifically in Thailand, they are trying to address these tropes na kinikriticize ng mga fans, ng mga critics throughout the year. So, Direk, what do you think is the future of the genre? And do you see more and more series or films na magiging realistic tsaka ma-address yung mga problematic tropes na to, especially with the current political climate? Yes, definitely. The genre itself is parang nagko-continue naman siya to evolve. I mean, from what you said nga, di ba, originally it was written by women for young women. And then ngayon, bukod sa mga kababaihan, kahit pa paano nare-represent din tayo na sa LGBTQ community. So I think magko-continue siya mag-evolve and for sure na maa-address lahat ng mga komentan na yung mga kinikriticize sila doon sa tropes ng BL kasi syempre lahat naman tayo nag-evolve. So eventually mas makakakita tayo siguro ng mga characters na siguro especially na mga politically inclined, paano mo BL genre in a political environment, baka magkaroon tayo ng ganun in the future. Or kung papalarin, mali natin sa season 2, kung magka-season 2 ang Game Boys, baka pumunta tayo doon to make it more, I guess, relevant. And in terms of ako I'm very particular with the women. Nakabasa kasi ako before na kung ano yung, and nagbabasa rin kasi kami ng comments ng mga fans, ng mga nanonood sa amin. And sa episode 2 kasi, may girl, may babe. So we're very aware naman po of yung mga comments and yung mga kinikriticize sila before dun sa mga BL genre. And especially si Ash and ako, we're very for women. We're allies of women. So we make sure na hindi siya mag-fall dun sa pool na yun. Sana hindi ko na-spoil. Hindi naman siguro. Siguro ako naman, I have a question particularly for the actors. Medyo, iwas na muna ako for Game Boys. I wanna talk about that more later on. Ako yung question ko would be directed to Elijah. So, Elijah, kita tayo last year sa Cinemalaya. I'm not sure if you remember me.
I'm sure I do. Sorry, hilo lang ako ngayon. No, it's fine. Nagkita tayo nun sa eyeball kasama mo si Luis Abuel. I was with a lot of students from LaSalle. Oo, sa 4th floor sa may silangan. Yes. Exactly. So my question to you is, of course, I've brought this up already. You've been in a lot of great films, and you've acted not really perfectly, but immensely great in them. Yung rise mo to acting was last year when you were in films like Edward, LSS, Babae at Baril, tsaka Channel 15, of course. My question to you is, how can you define good acting? Tsaka what are some of your most favorite performances you've acted before? What's good acting? Kapag sinabi ni Direk Ivan na good take. Charot. Ano? um, good acting siguro. Kasi acting is rooted in... Acting is basically truthfulness and believability. Nung inaaral ko yan nung 13 ako, yun yung basic, the main two words that you have to live by. Truthfulness and believability. Tapos, sa pelikula, pag nanonood ako ng mga pelikula ngayon, naka-classify ko yung mga artista na good acting kapag naniniwala ako. Ganoon lang kasimple. Kapag naniniwala ako sa kanila at doon malalaman ko na lang kung sobrang galing kapag meron silang ginawa na hindi mo ina-expect. Parang kuwari kung si Jacqueline Jose, magbabato siya ng linya na ina-expect mo sisigaw siya pero biglang ang baba ng delivery pero ramdam mo yung galit, gano'n. Yung mga counter-reading sa dialogue at mga counter-reading, yung alam mo kasi bilang actor kung inaral ng isang artista yung script at yung character niya. Gumawa siya ng character sketch, kung kilala niya down to the zodiac sign, down to the age, down to every little detail about the humanity of the character. Alam mo yun eh. Alam mo kung alam ng isang artista yung subtext, nararamdaman mo yun dahil siguro actor din ako and I'm sure mga directors and filmmakers alam din nila yun. That's why alam nila kung ano yung good acting. So ako, I just live by that. I just live by hard work. I just live by passion. I want my directors to know, I want my peers to know that I really work hard for my craft. Tapos mga favorite performances ko, syempre, Kalel. Sobrang pinaghirapan ko yung Kalel. Pagod na pagod ako doon. Sobrang draining niya. Sa mga favorite ko pa, syempre LSS kasi mihilig ako sa hip-hop. Mihilig ako sa rap. At nakaganap ako bilang isang rapper doon. Pinasulat ako ng sarili kong song. Ako gumawa ng sarili kong song. Tapos, nag-freestyle ako dun sa ilang takes. Tapos masaya siya. Masaya yung shoot dun. Tsaka sa Edward kasi different siya sa lahat ng mga roles na usually inosente lang ako, na bata, ganyan. Yung sa Edward kasi pilyo na gago eh. Kaya masaya yun. Actually ako, I always find enjoyment with all my roles. Kasi kapag hindi siya masaya for me, hindi talaga siya mag-work. Like si Cairo, nung simula, alam to ni Direk Ivan, nung simula, hirap talaga ako. Hirap talaga ako kasi hindi pa ako nag-romcom. Ang closest to that ay ginawa ko yung Past, Present, Perfect. Na ako nanliligaw ako. Pero straight yun eh. Straight guy yun eh. Iba yung may layers kasi to si Cairo na may family. Tapos, he's out and he's a gamer. And yung mga ganun layers, ang hirap talaga niya. 5 reshoots. Sabi ko nga, hardest role of my life pa nga itong si Cairo. Totoo, hardest role of my life. Kaya, nung simula, naiinis lang ako dahil hindi ko siya mahanap. Pero now, I found enjoyment in doing the role. So I guess, pag na-enjoy ng isang artista yung character na ginagawa niya, ibig sabihin, maganda yung ginagawa niya. How about you, Kuya Jim? Do you have any questions for Elijah or maybe for Kokoy? I have a question kay Kokoy. Ayan. So, so far, the roles you've played,
medyo may similarity, no? Like in Junlana's Die Beautiful, Eduardo Royce Jr.'s Fuckboys, and the upcoming Omando. So here in Game Boys, ikaw ang nagpo-pursue or interested kay Kai. Ang question ay, hindi ka ba natatakot na ma-stereotype sa mga roles na binibigay sa'yo? And hindi ka ba natatakot na ma-question ang sexuality mo? Sorry, medyo showbiz ah. Yes. Okay. Well, para sa akin, nandun na tayo sa ma-typecast ako. Oo. Pero tingin ko wala namang problema kung ma-typecast ka bilang aktor as long as nagagawa mo ng maayos. Tingin ko kaya ka nata-typecast kasi natutuwa yung mga nanonood sa'yo at na-enjoy nila at naniniwala sila. Tulad ng sinabi ni Elijah, nandun yung truth, nandun yun eh. Kumbaga, nag-stay ka dun sa core mo. Kumbaga, nakikita yun. Kaya ka tina-typecast kasi naniniwala nga sila. At hindi naman ako natatakot na ma-question yung sexuality ko kasi alam ko naman sa sarili ko at wala naman akong problema. I see. Ako may follow-up ako doon. Kasi, of course, with the roles that you portrayed, and I have to admit that you were good in the roles that you portrayed. Meron kasing certain level of, I'm not really saying fear, pero parang nandun yung idea na possible na in the near future, yun na lang yung magiging roles na ipoportray mo. Or maybe, I don't know, like in the next 5 years or in the next 10 years. So my question is, how do you want to branch out of the roles that you've been typecasted on, and how do you plan on doing so? Tingin ko, dyan papasok siguro din po yung tulong po ng management ko. Well, yung Idea First po, yun po yung nag-handle sa amin lahat. Kasi sa lahat po ng projects na tinatanggap ko, nandyan sila sa pag-alalay sa akin. Tingin ko, hindi lang din naman natatapos dito at hanggang dito lang din yung kaya kong showcase po sa ating madla. Kaya ko pa rin gumanap sa ibang klaseng role. Tingin ko po, pag mapagbigyan ako ng pagkakataon, ibibigay ko at ilalabas ko lahat ulit. Every time na gumaganap ako ng isang karakter, kahit malapit siya sa akin, sa pagkatao ko, well, ito si Gavril, medyo pag binabasa ko yung script na minsan, parang ako to parang may ganong klaseng pero minsan ilalayo natin kasi para makita nila talaga yung pagkakaiba. Pero dapat nandun pa rin niya yung truth para maniwala pa rin sila. Yun, tingin ko kaya ko pa rin namang gumanap ng ibang karakter. At yan, sana mapagbigyan mo hindi po ganito. So, actually, may, singit lang ako, guys. May pinost ko lang na meron tayong ongoing na ganito ngayon sa Facebook. Tapos, meron akong kasi ako nagtuturo ako sa isang medical school. Meron akong mga students na nanonood ng Game Boys. So, gusto lang nilang pasabi, hi daw, kay Elijah, love. Kay Kokoy naman ay pamain na lang daw. Parang Facebook na nagbebenta ng bag, ganun no? PM set. Okay po, free shipping na po ito. PM set. PM set. Kaso pinapabawal na din yung PM set Oo, bawal na sa DTI free na lang, free. Free na lang lahat. Yun. Gusto ko lang mag-comment sa isang sinabi ni Kayo earlier about dun sa genres tsaka subgenres ng Japanese BL. Kasi parang may levels yan. Unang-una, may tinatawag na Shonen Ai, which focuses more dun sa relationships between characters. Ayun. Tapos yung sinasabi niya na yaoi, yun is yun yung close sa BL na written by women for a women audience. Pero there's also another category na within Japan it's called gay komi or gay comics. Outside Japan it's called bara or in Japanese rose. That's a genre that's written by gay men for a gay audience. So even within that genre, maraming subgenre depende sa kung anong level of intimacy yung pinapakita or ano yung audience na intended.
Yun lang. Yun lang yung contribution ko sa podcast na to ngayon. Ang galing, ang daming klase pala. No? Nakaka-miss. Ngayon ko lang nalaman yung mga yan. Ayun. And speaking of, siguro it's time for us to really dig deep into the conversation of Game Boys, how it's created, how the actors internalize their characters, and so on. So, with Direct Ivan, siguro kasi kanina na-establish na kung paano nyo na-conceptualize ni Ash yung Game Boy. Ngayon, with the knowledge that, we've gotten from both Kayo and from Doc John, in terms of the BL genre, would you still classify Game Boys as BL? Or is it somewhere along the lines of Bara? Kasi, of course, Ash is not female eh. He's male. He's a male writer. And ang audience ba niya is directed specifically for a female audience? Or is it directed for a more, to a more wide encompassing audience? Hirap ng question, ha? Napaisip ako dun, ha? Well, siguro sisimulan ko muna sa maliit dahil kaya namin naisip na BL series yung Game Boys ay dahil na-inspire kami dun sa Together. Tapos, nung binubuo kasi yung Game Boys, it was Direction's idea talaga na gumawa tayo ng series na maka-capture natin yung milieu na nangyayari sa atin ngayon. And since we needed work, sila Direction wanted to provide work for some of their people. So doon nagsimula, yun yung pinaka-germ nung idea ng Game Boys hanggang sa nag-brainstorm, yan na yung napanood natin. Siguro, hindi ko kasi alam kung saan na siya naglalay ngayon, if it's BL or sabi nga ni John, may mga iba pang mga sub genres or for ganito. Siguro ang masasabi ko na lang is since yung story naman ng Game Boys parang it doesn't believe too much on labels, on where you classify yourself or kung saan sila nagka-classify, straight ba sila, gay ba sila, bi ba sila, or I think the series explores the connection and the love between two boys who are just two boys wanting to find connection in this pandemic. So, kung mapa-BL man, BL, kung mapa-Bara, pero I think it's just really a series of a love story, story of friendship, of two boys trying to find connection in this milieu. And siguro one other question na lang din na I have is, ano yung biggest fear nyo going into Game Boys and its creation? Like, of course, we've seen na it's a very complicated filmmaking process. And at the same time, if you're going to notice, and this is also based on Elijah and Kokoy's, answers kanina and also to their interview sa Yakap Team, talaga mahirap. There are a lot of setbacks and there are a lot of, shortcomings, not really shortcomings, but more of like obstacles that you have to jump onto. Ano yung biggest fear nyo entering Game Boys? Ang biggest fear ko talaga entering Game Boys is the chemistry. Yun yung biggest fear ko with Elijah. How do I make sure that these people will have chemistry even though they're not together? Kasi feeling ko the reason why BL works, I mean, the Together series works or the other series, kasi nakikita sila, nagkakahawakan sila, nag-kiss sila. So may mga tinginan kang magic na pwede magawa doon. So coming in, paano yung kilig? Paano kung mapapalabas yung kilig na yan? Hindi naman sila naghahawakan, hindi sila, nag-uusap lang sila sa computer. Tapos when we shoot it, hindi naman talaga literally sila nagtitinginan talaga sa cam. So I shoot individually. So isushoot ko si Elijah, nakatingin sa computer, nasa Zoom naman, si Kokoy, nasa kabila naman siya, nakatingin din sa camera. So, medyo yung utak ko medyo gumaganyan every time na iisip ko, kilig ba to? Paano ko ilalabas yung chemistry na yun? And I think siguro yung nakatulong sa amin is because I have a professional relationship with these boys.
I think I consider them my friends, no? Kasi we work together. May mga nakatrabaho ko na sa Elijah. I did a series with him last year. And then with Kokoy, actually may series kami ni Kokoy na ginagawa ngayon na naputol. Iba naman siya noon kasi it's a love triangle between him, Miles Ocampo, and Khalil Ramos. So, nakabuti yung relationship ko with them para then pagdating dun sa set or habang nagsushoot, natutulungan namin ang isa't isa kung paano namin buuin yung chemistry. Kasi yun nga yung biggest fear ko na hindi kiligin. Kasi paano ka nga kikiligin, hindi naman sila nagkikita, hindi sila nakakahawakan. And mabuti na lang din, magkaibigan yung dalawa. Si Elijah sa si Kokoy. I mean, magbabarkada sila. So, doon pa lang meron ng friendship, may trust na sa isa't isa. So, nakatulong naman dun sa pagpapalabas ng chemistry na yun. Na, well, kung i-base ko sa comments, kung ka naman nag-work, marami naman kinikilig. So, yay! Pero yun, coming in, yun talaga yung biggest fear ko. Na parang, how do I show the chemistry without them seeing each other or touching or Kuya Jim, ikaw, do you have any other questions? Or Kayo, if you have any? Ako, meron ako. Actually, yun nga, sobrang active ko kasi sa BL Twitter. So, kung makikita niyo yung Twitter ko, it's either political Twitter, nagiging BL Twitter siya, tuwing Wednesday or Friday. O kaya nagiging film Twitter siya. So, yun, I follow a lot of BL watchers hindi lang from the Philippines, from other countries as well. So, nababasa ko sa mga comments nila, they are really, really, really commending. Aside from the technical aspects, yung acting ng dalawang boys, yung sobrang gustong-gusto nila. As in, parang medyo na-surprise sila na ganun ka-runong yung actors. Kasi isa yan sa mga criticism sa general BLs. Yung minsan yung acting hindi masyadong pulido. Isa yan sa mga general comments nila from the other series na mga napapanood nila. So ayun, ang question ko dun sa actors is how different is your approach here dito sa roles ninyo dito sa Game Boy? Since sabi nga ni Direk kanina is hindi kayo nag-interact physically. So parang ano yung approach na ginagawa ninyo to bring out the emotion, since basically camera lang yung kaharap ninyo at hindi yung physical person na ka-eksena ninyo. Tol, muna. Ikaw muna, babe. Okay. Bago po kasi kami mag-take ng isang eksena, nag-rehearse muna kami. So, dun sa part na yun, nakikita ko ko si Elijah bilang Cairo, kung paano niya i-deliver yung linya niya, kung paano niya ginagawa yung eksena. Tingin ko, from there, nag-react ako. Kumbaga, yung sa akin, dinideliver ko yung lines ko, yung eksena, base dun sa kanya. Kaya tingin ko, kahit hindi ko na siya kita, ini-imagine ko na lang na yung boses nila na naririnig ko, nararamdaman ko pa din. Well, pag ina-explain ko, mahirap, pero mafe-feel mo na nandun yung presence niya pa rin kahit boses lang. Malaking tulong. Pero mahirap siya kasi ewan ko, sanay talagang, kasi acting is reacting, di ba? Acting is reacting. Tapos wala kang kaharap, ito yung phone, tapos nandito naka-zoom, tapos hindi ka pwede tumingin dyan kasi kausap mo yung phone mo. So pinapakinggan mo lang. So dapat talaga sa delivery ay makulay pa lang. Buti na lang si Kokoy pag nagbabato ng linya, na-imagine mo yung mukha. Kaya pwede ka. Kaya magawa lang din namin yung timing ng isa't isa. Kasi ang zoom, minsan may delay, di ba? So ang trick pa is hindi dapat may dead air kasi dapat minsan nag-overlap na. So medyo marami talaga maraming iniisip, marami kang kino-consider para magawa yung process. Kaya yun nga, enjoy the process lang. Enjoy. Madaming adjustments, pero buti na lang sa script. Hindi kami masyado lumalayo sa script as much as we ad-lib sometimes. Hindi kami lumalayo sa script kasi
very well written. Nakakakilig na siya kung paano siya sinulat, ramdam mo na kung paano sasabihin ng characters. And si Direk Ivan nga, nagpe-pre-prod kami, nagre-reading kami before we shoot. So, tas nagre-rehearse din kami before we take. So, alam na namin kung paano yung takbo. Yun, that's great. Kasi maski ako impressed din ako sa inyong dalawa. Like, I don't know how you guys do it, but you guys, yeah. So, the BL community has a positive response so far dun sa chemistry ninyong dalawa. And you know how aggressive shippers are on Twitter. May it be a Korean series, may it be in a BL series, they are very, very aggressive. They could be very possessive. Shipper din ako, kaya alam ko yan. So, are you guys ready for this kind of intensity fans? Kasi they are, BL fans can be a little bit aggressive minsan sa pag-ship, gano'n. They could be a little possessive din sa ships nila. So, are you guys ready for this kind of reaction? Ready ka ba? Kung ready ka, ready ako. Kung ready sila, ready kami. Ready kami. Kaya yan. Sila lang naman po, ready kami anytime Ready kami. Ready. Actually, mas lalo nakaka-inspire dahil pag nalaman mong maraming natutuwa at maraming kinikilig and all that, mga positive responses, mas lalo nakaka-inspire na galingan. Ginaganahan lalo gampanan yung mga kanya-kanyang karakter. Ginaganahan si Kyrong tampuhan pa si Gabri. O ginaganahan lalong suyuin tong si Cairo. And speaking of chemistry, kasi yun yung nabibring up recently. Yun yung biggest fear ni Direk Ivan kasi nga very different yung approach niya sa filmmaking. Siguro ang tanong ko na lang paano niyo binild or saan nag-start yung pag-build yun ng chemistry with each other? To the point na ngayon, when people are watching you, we can all say na effective yung chemistry. May sagot ka maganda dyan, Koy. Sinabi mo sa isang interview. Sabihin mo nga. Na paano daw natin binibuild yung chemistry? Paano maghanap ng magandang chemistry? Paano nga ba? Hindi, kasi yung chemistry, it's really, kailangan open lang kayo pareho. Kailangan, alam mo, ka-vibes mo rin yung kasama mo, tapos maganda rin yung material. Kasi sabi ni Coco dun sa isang interview namin na you can find chemistry with anybody. As long as you're both open, as long as you're both, you accept what your roles are. So yun yung ginawa namin. In-accept namin. Tsaka, ang hirap naman hindi magkaroon ng chemistry dyan kay Kokoy. Laki na. Wala. Wala to yung connection. Laki na ng ulo ko tuloy sa mga pinagsabi mo eh. Nako, sorry man. Sorry. Hindi. Tingin ko, yun lang naman. Kailangan talaga yung maging collaborative lang with your co-actor and of course the director. Open lang. As in, walang barriers eh. Dapat wala yung walls. Tanggalin mo lahat. Wala. As in, pag nandiyan ka na sa set, sa bahay, ito na yun eh. Di ba? Kumbaga kapag nakaharap na at mag-take na, tanggalin mo lahat ng iniisip mo. Ikaw tong karakter, mahal mo to, at gusto mo to, wala, okay na. Kumbaga lahat magiging smooth lang. Kuya Jim, ikaw, do you have any question to Direk Ivan or to the two actors? Actually, natanong nyo na lahat eh. I believe so eh. Kasi regarding the chemistry, tatanong ko sana, natanong na ni Kaya and even ni you, Rafi. Comment lang talagang ako din. I admire these two actors. Kasi with the limitation kasi diba nung shoot, ang galing nilang dalawa and aminado, nakakakilig silang dalawa. So, all the best for you guys. Salamat po, salamat. Totoo, ako rin, when I first watched it, ako medyo apprehensive ako kasi nga, of course, BL has always been there. I've always learned it or I've always known it in the past. Tapos when I learned na, nagkakaroon na siya ng traction sa Philippines, I was very scared po kasi paano ito i-approach ng Filipino film? Paano siya, i-act out ng mga Filipino actors. But true enough, with Game Boys, talagang I was very impressed. Lalo na yung sa setup ng screen time, tsaka nung vidcam, yung Instagram. Talagang natutuwa ko doon
Like, sobrang amazing. And of course, the chemistry of Elijah and Kokoy are very effective. And talagang nakakakilig siya from start to finish, honestly. Ikaw, Kayo, do you have any other questions or any comments? Wala naman, wala na. Anong say mo, Kayo, about Game Boy? Like, what do you feel about it? Nagaganahan talaga ako sa kanya, as in, like, ewan ko, like, I've seen the first episode and the second episode a couple of times already. Siguro mga 10,000 dun sa 500,000 views. Congrats guys, by the way, kasi na kayo, like, that's so impressive. Thank you po. Thank you. That's great. Kahit kami, we sobrang kami na-surprise kasi going in, we didn't expect it naman na ganito yung magiging reception. Sabi ko nga, I think before kami nag-premiere, kinausap ko si Kokoy at saka si Elijah. Sabi ko, we did our best. Kung ano man ang mangyari, kung tangkilikin tayo o hindi, ang importante, binigay natin yung best natin, and that's all we can do. And also Dasal. Sabi nga ni Alma Moreno, Dasal lang. Nakakatawa pa yun, actually. Nakakatawa yun kasi nung sinend yun ni Direk Ivan, as in mga 10 or 5 minutes before the first episode premiered. Yeah. Nagpanic ako kasi sabi ko, bakit ba? Hindi pa namin napapanood eh. Tapos yung sinend ni Direk Ivan, parang we did our best, ganyan. So nagpanic talaga ako internally. Tapos buti na lang, ito si Direk Ivan, nananakot lang eh. Hindi, kasi ako, syempre, ako yung director, syempre, sino bang susupport sa sarili kong gawa kundi ako lang din, no? Susuportahan ko na lang kahit ayaw nila. So, as sinishare ko lang sa kanila na baka minamanage ko yung expectations kasi paano kung hindi naman nga siya, alam mo yon, hindi siya, kunwari, 1,000 views lang kami or 2,000. I mean, be thankful pa rin na meron nag-view sa amin. Pero hindi namin na-imagine na 500,000 views and then the second At episode, umaabot pa direct sa ibang bansa. Hindi natin na-expect. na may mga nagme-messages, especially sa mga actors na nagme-message ng mga Spanish or ng mga from different parts of the world. Brazil, Ngayon ko lang nag-grasp yung magic ng YouTube na it's, worldwide nga pala siya. I mean, online now. So, kahit sino pwedeng mapanood. Tapos, eventually, yung mga, kasi nag-upload kami ng captions na subtitles na English. And then ngayon, we have, I think, 18 languages. Iba-ibang lingwahe. Iba-ibang lingwahe. Nagawa mismo ng mga fans para mapanood ng kanilang bansa, yung mga kaibigan nila. Siguro, tinatranslate nila. So, as in, yung power ng BL, yung fans ng BL, sobrang overwhelming na parang, wow, happy sila. Sobrang thankful and grateful. Yeah. Actually, sobrang ang laki ng market nila talaga overseas. Sobrang ang laki ng market ng BL, lalo na sa China. Since yung China kasi, nagko-consume sila talaga ng foreign BL kasi bawal sa kanila yung ganitong content. Merong isang BL series doon na Financial, yeah, binan. Yung Addicted. Actually, hindi natapos yung first season. Yes, yan yung pinanood ko, yan yung natapos ko. Oh, yeah. Yes. It's really good. It's really good. Yeah. I like that one. Sayang lang hindi siya natapos kasi binan siya nung government ng China. And sobrang siyang ni-restrict ang lala ng consequences. The actors, they cannot meet each other, they can talk about each other, they can't mention the series itself publicly. As in parang na sila, like parang separated na sila forever. Hindi sila pwedeng mag-communicate and all. So grabe. Yeah. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit yung Chinese market sobrang ang laki niyang market for this specific genre based on my observations kasi sila kumbaga parang uhaw sila sa ganitong content since ang lala nung censorship sa kanila. So kasi yung mga 5BL cast doon nagfa-fan meet sila for all over China, like 6 cities in one leg of fan meet, as in pinupuntahan nila yun kasi sobrang ang laki-laki ng market nila doon.
and sometimes it even affects their yung pag-create nila mismo. Halimbawa, hindi siya ganun, itong angle na to, hindi siya ganun bumibenta sa fans. So, yun. Which brings me to that question. Direct, do you take, halimbawa, nagbabasa ka naman ng comments ng mga nanonood. Do you take that, do you take note of it at tapos parang naiisip mong may babaguhin ka dun sa kwento or something, ganun? Mostly kasi yung comments na nababasa ko, bukod naman sa positive, mostly suggestions or yung mga sarili lang theories. Like ultimo kahit sa mga prod design, ini-encircle is this foreshadowing. Tapos narinig ko, Sige. So, alam mo yan, nakakatuwa. Yeah, I think mas si Ash. I think the writer si Ash kasi nagbabasa din. So, sabi nga niya, mas marami pa, mas may mga magagandang suggestions sa mga fans. Kaya sabi niya, gagamitin ba niya, ganyan. So, panagkakwentuhan kami. Yeah, we do take note naman. Like, for example, yung first episode was around 10 minutes and then the pinaka-bulk ng comments sa amin was, please make it longer. And then when we did 20 minutes, yung pa rin yung comment, please make it longer. So kahit kami, paano natin gagawin ito, guys? Medyo mahirap yung shoot. Yeah, isa ako sa mga nag-comment to make it longer siguro. Kasi yeah, I just really adore it and I'm so glad that this one happened amidst the situation because it's parang hindi lang siya for me, parang hindi lang siya parang first BL series dito sa atin. Parang ang innovative din kasi nung filmmaking style niya na gumagamit tayo ng modern technology to tell a story na parang it just shows na parang when you're into arts, when you're a creator, parang nothing will stop you to create and to tell stories kasi yung pag nagkukwento tayo parang hindi natatapos dapat yung pagkukwento natin just because merong pandemic. Parang I just really admire the whole concept of this series. May question ako kasi 'di ba 2 episodes na ang Game Boy. So ano pa yung aabangan namin sa mga next episodes? Patay tayo dyan. Napakarami po, as in sobra. Miski kami ni Elijah, pag binabasa namin yung mga sumusunod na scripts, napapaisip, paano nila naisip to, paano nagkaroon ng idea. Madaming alam to sila Direk Ivan. Iba. Ano ba? Para hindi spoilers. Well, kung i-base ko sa episode 2 cliffhanger, sa episode 3 makikilala natin kung sino si Babe. I think doon naman pupunta since na cliffhanger naman na siya sa episode 2. Kung sino the actress is Adriana Sono, kung sino siya sa buhay ni Gab. And actually mas marami po kinakabahan lang ako kasi baka may mas spoil kami. Basta marami ba yung Basta marami pong surprises. Roller coaster of emotions. And of course, mas makikilala niyo pa sila. Mas makikilala niyo pa si Cairo and his family. At kung ano yung bubog, ano yung issue ng family. Bukod dun sa father, yung tatay nga ni Cairo ay nakakuha ng NCOM. So, ano yung issue dun sa Lazaro household? Nakaka-intrigue siya, no, yung how you guys presented it, kung paano yung the possibilities are endless in terms of how you're going to direct it on a medical side with Kai's father having COVID-19 at the same time, kung paano yung familial setup ni Kai, ano yung past ni Gabriel and so on. So yun, nakakatuwa. It's very exciting. More power to you guys.
Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank Thank you you. po. Last question na lang pala. Wait lang, sorry. Meron na bang regular schedule yung upload? Yung first kasi Friday, tapos Wednesday yung next. Is there gonna be a regular kasi di ba nung kasagsagan ng Together tsaka nung YRU, Fridays yung tawag namin sa BL. BL Twitter dun sa dun sa araw na yun kasi dalawang BLs yung pinapalabas nung araw na yun. So is there gonna be like a proper time for the uploads of the episodes? Ang alam ko po, ang alam ko po yung mga producers po kasi namin yung mas may alam in terms of schedule. Kasi then, I think yung pinaka-concern is we don't want to, ayaw naman namin magpalabas ng basta-basta dahil nagmamadali because we have a schedule. But I think mas magkakaroon ng stable schedule starting episode 3 onwards. I think lang po. Based po sa mga bulong-bulungan sa meetings. Pero syempre, nakadepende pa rin naman din po yun sa production when we shoot. Kasi sometimes, may mga days na okay, and may mga days na hindi. Like for example, pag inulan kami, rainy season na, ang setting is still on lockdown. So, tenga kami. Minsan isang araw yung mawawala sa amin pag umulan or pag minsan may difficulty sa technology, internet namin, mabagal or something. So yung mga ganong challenges pa rin na na-encounter namin every shooting day. So sana maraming good days para mas swak lagi sa schedule. Ayun. Any last questions from the floor bago tayo? Okay, so wrap up na natin. Meron ba kayong mga future projects na gusto nyong i-share? Kung meron man, sa inyong tatlo. Future projects. Pwede ba sabihin yung mga ganun? Baka hindi pwede i-share. Pwede naman siguro. Ikaw muna ko eh. Well, ayun po, may gagawin din po ako with I Want Omando. Ayun po. At syempre, Love vs. Stars po namin ni Direk Ivan. Mga nyo po, pag mga natapos na po namin. Pag natapos, kung hindi po namin alam kung kailan po kami mabalik. Ayan. Ako, sabihin ko lang, kung kaya nyo, watch Edward and Ellis's on iFlix. It's for free. Watch Past, Present, Perfect on I Want. It's a limited series. Tapos, watch Game Boys. Tapos abangan nyo na lang din yung Boys Don't Cry with Top Nazareno. Then, I did an episode with MMK. Ipapromo ko rin ba yun? MMK. Tsaka, abangan nyo rin yung Soulmate Project ni Tonetta Downer. Yan. Ayun. Direct kayo naman, do you have any future projects on the way? Right now it's just Game Boys. Sulat-sulat on the side pero mas focus ngayon sa Game Boys. And hopefully pag natapos tong pandemic medyo umusad na yung sequel ng Panty Sisters. Ayun. And of course, to the three of you, what would you like to say to your fans all over the world who are watching Game Boys right now? Ano ba? Sawadee ka. Parang sawadee ka. Ayaw sabihin thank you. Anyo ka sa'yo. Kansamida. Ako muna. Go there. Sige, go there. Just want to say really thank you. Thank you so much for yung suporta ninyo sa pag-like, sa pag-comment, sa pag-subscribe. Nagsisilbi itong inspirasyon sa aming lahat sa broad team at kasama ng mga artista na ginaganahan lagi every time na magsushoot kami. So maraming pong salamat. As in, it's very overwhelming. So, yun. Sobra po thank you. Yes. Ako, thank you to everybody who's watching all over the world, who's supporting, and please help us spread the word some more para sa mga susunod naming episodes. And also, please stay safe and stay sane and, Yes. fight for what's right. Yes.
At gaya po na sinabi ng aking director at aking si Baby Cairo. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga nanood na at sa mga hindi pa po nakakapanood. Please watch Game Boys. Dugot pawis po ang inaalay namin dito. Maraming salamat po. Ayun. Thank you so much for joining us. Ayun, shoutout Thank you na rin. po. Shoutout sa mga students ko na baka makiningin dito, si Ina, crush daw niya si Kokoy. Shout out po. Hi. Thank you. Ayan. Si Bea din, hi daw. Mahal na mahal kita daw, sabi niya. Hi. Si Wins naman, ayan, crush daw niya si Elijah. So, Kay Cairo na yan. Yung Ayun. inaagawan si Cairo. Tsaka si Gabo. Ayun. So, Reserve na yan. reserve na. Na-mine na sa Facebook Live. Opo, na-mine na. Parang bug. Ayun. And I just want to say thank you to Kayo for joining us today. You were so great. Salamat talaga. Ayun. Thank you po. Welcome. Invite niyo ako ulit. So much po. Oh, definitely. Yan. So, kung gusto niyo lang chumika in a future episode, kahit sino sa inyo guys, sabihin niyo lang sa amin, bukas ang aming mga pinto, ganun. Ang aming virtual na pinto. Yes. Thank you po. Thank Thank you very you. much po. Maraming Salamat salamat sa Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much po. Stay safe. Thank you. Yan. So, that ends our episode for today. I hope you guys enjoyed. We enjoyed talking to you, of course, and I hope you enjoyed talking to us. Yes, So, yes, of course. Thank you very much. Ayun. Stay So, safe. thank you. Bye-bye. Thank you Thank po. you. Maraming salamat po. Bye. Stay safe po. Bye. Stay safe, everyone. Stay safe.